Kabanata 7231. Bahagyang kumislot ang mata ni Harvey habang nakatingin sa ekspresyon ni Camilla. Kung ikukumpara sa malambot na kilos ni Camilla, nakita ni Harvey na mas kaakit-akit ang pagmamataas niya noon. Dahil kaya lang niyang sampalan siya sa ganoong sitwasyon. Hindi tulad ngayon, kailangan niyang malaman kung ano ang binabalak nito. Napabuntong hininga si Harvey at ngumiti. Nararamdaman ko ang pag-aalala mo sa anak mo, madam. Sa kasamaang palad, wala talaga akong magagawa. Bakit hindi mo subukan ang iba? Napakaraming may kakayahang tao sa Grand City. Tiyak na may maaaring tumulong sa iyo, hindi ba? Isang nakakaawang tingin ang ibinigay ni Camilla kay Harvey at sinabing, handa ka bang iligtas ang isang tulad ni Zion at tulungan siya? Bakit wala kang kahit katiting na interes sa akin? Dahil ba kung ano ang maibibigay ko sa iyo ay hindi kasing ganda ng inalok sa iyo ni Ares? Ngunit kailangan mong malaman na kaya kong ibigay sa iyo ang kanyang inaalay sa iyo, at mas marami pa akong mayaalok sa iyo. Makukuha mo ito hanggat mayroon ako. Kalmadong sagot ni Harvey, personal na dumating si Ares para humingi ng tulong sa akin, hindi banggitin na hindi ito isang bagay na mahirap lutisin at nasa loob ng aking mga kakayahan. Siyempre, papayag ako. Tungkol naman kay Sylvan, maaaring mukhang nasa kakayahan ko ito, ngunit mas alam mo ito kaysa sa karamihan, di ba? Mukhang wala sa 7 families ang nagseryoso sa akin bilang representative ng Country H Martial Arts Alliance. Kung ako ay nakikialam sa mga panloob na gawain ng Grand City nang walang ingat, ano pa ang maaari kong makuha maliban sa paggawa ng mga kaaway para sa aking sarili ng walang dahilan at pagkumpirma ng hinala na ako ay nagpaplano para sa kapangyarihan? Harvey chuckled and then continued, not to mention you really don't understand your own mayor. Sa mga nalaman ko tungkol sa kanya nitong mga nakaraang araw, halatang binabawi niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa. Sa ganoong kalagayan, walang mahalaga ang mga salita ng sinuman. Kasama ko, sabi ni Harvey sabay kibot balikat. Pagkatapos, bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse at aalis. Ngunit sa pagkakatanggal niya ng seatbelt, napagtanto niyang nakalok na ang pinto ng sasakyan. Nakahanap na ang kanang kamay ni Camilla sa zipper ni Harvey. Smiling sweetly, she said, I know you're the type that won't take action unless you benefit from it. Tingnan natin dito. Bibigyan muna kita ng kaunting benepisyo. Maniniwala ka sa sincerity ko. Nang matapos siyang magsalita, biglang ibinaba ni Camilla ang kanyang zipper, natigilan si Harvey ng tuluyan. Magkadikit ang kanilang mga katawan, at nakaramdam ng awkward si Harvey na ramdam niya ang kabog sa kanyang dibdib. What the hell? Habang ang babae ay nakakaakit, may isang bagay na alam ng lahat ng tao dito. Matanda na siya para halos maging ina niya. Gayunpaman, iniaalok niya ang kanyang sarili sa kanya. Ni hindi niya masabi kung dapat ba siyang mabigla o hindi makapagsalita. Para sa maraming lalaki, ito ay isang bagay na matagumpay para sa kanila. Pero para kay Harvey, ang tanging naramdaman niya ay ang sobrang kahangalan nito. Aking mahal na Ginoong Harvey, Ginoong Kinatawan. Please, tulungan mo ako. Inihagis na ni Camilla ang sarili sa mga bisig ni Harvey nang hindi man lang binibigyan ng pagkakataon si Harvey na lumaban, ang kanyang mga braso ay itinapon sa leeg ni Harvey. Alam kong tutulungan mo ako. Itinulak siya ni Harvey gamit ang kanyang mga kamay, gustong itulak si Camilla palayo. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang talbog na pakiramdam sa kanyang mga kamay. Nang sinusubukang makalayo ni Harvey kay Camilla, bigla siyang may nakita sa labas ng sasakyan mula sa gilid ng kanyang mata. Nakita niya si Wenzel na nakapaligid ang grupo ng mga lalaki habang nakatayo sila sa gilid ng kalsada. Bahagya siyang nakasimangot habang nakatitig kay Harvey. Agad na napagtanto ni Harvey na ito ang pakana ni Camilla nang makita niya ang nangyayari. Maliwanag, sinisikap niyang gawin silang magkabalikan ni Wenzel, at gumawa siya ng mapang-akit na pagkilos para gawin iyon. Ang masasabi lang niya ay wala ng ibang balak ang isang babae. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, si Harvey ay binubuo ng kanyang sarili. Agad niyang sinipa si Camilla. Itinulak niya ang pinto at gustong magpaliwanag sa sarili. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Wenzel ng pagkakataon.
Ngumiti lang siya kay Harvey bago sumakay sa isang business vehicle at mabilis na umalis. Ang pagpapaliwanag sa kanya ngayon ay walang saysay, dahil alam ng lahat sa Grand City ang tungkol sa aming nakaraan. Kahit na hindi niya ito iniisip, paano ang kanyang anak na babae? I know better than you when it comes to a woman's jealousy, sabi ni Camilla habang inabot at tinapik-tapik ang mukha ni Harvey, na parang eksperto. Napabuntong hininga si Harvey habang nakatitig kay Camilla. Akala ko isa kang marangal na babae o sosyalista sa estilo. Ngunit ang katotohanan ay nagsasabi sa akin na hindi lamang ikaw ay isang seductress, ngunit isa ka ring kasuklam-suklam na babae. Sa tingin mo ay nagawa mo na at maaari kang magudyok sa pagitan namin, ngunit mas mabuting tandaan mo ito. Magtataka ako kung talagang gumagana ang iyong pamamaraan. Kung nakikita ko sa iyo, sa palagay mo ba ay makakalimot ang mayor? Sa tingin mo ba ay gagawin din ng mga tao sa paligid niya? Sinindihan ni Camilla ang sigarilyo na pangbabae at bumuga ng usok sa mukha ni Harvey. Then, she beamingly spoke, sinabi ko na sa iyo. Mahalaga ba kung makita nila ito? Ang punto tungkol dito ay ang katotohanan na ang opinyon ng publiko ay maaaring maging isang nakakatakot na sandata. Mula ngayon, kung gusto kanyang gawin na manugang, maaalala niya na nakatagpo ka ng kanyang unang pag-ibig. Kahit na baliwalain lang iyon ng anak niya at tanggapin ka bilang asawa niya, sa tingin mo ba matatanggap ka niya ng totoo? Naiintindihan ko ang mga babae, at naiintindihan mo rin ang mga lalaki. Alam mo na gusto ng mga lalaki na ang isang babae ay manatiling tapat at mabuhay para sa kanila kahit na siya ay isang taong nawala na sa kanila, tama ba? Nagsimulang tumawa si Camilla na parang bruha noon. Kumunot ang noo ni Harvey, may nagturo ba sa iyo ng mga pakana na ito na umaatake sa puso at isipan ng isang tao, o ikaw mismo ang nakaisip nito? Malamig na tanong ni Camilla, sa tingin mo ba ay komplikado ang mga pakana na ito? Hindi ako nag-abala sa kanila kadalasan. Pero pagdating sa iyo, wala akong choice kundi mag-effort pa. Ano? Nahuhulog ka ba sa akin pagkatapos mong magkamali sa paghatol? O baka hinahangaan mo ako ngayon? Don't tell me ganito ka kapathetic. Lalong tumawa si Camilla na halos mapayuko. Habang siya ay tila isang malupit na babae, sa sandaling ito, siya ay nagbibigay ng impresyon na siya ay talagang ganap na demonyo. Sa tingin ko medyo nakakaawa ka, bulong ni Harvey. Handa kang ibenta ang iyong sariling laman para sa mga benepisyo. Maaari mo ring palitan ang pangalan ng iyong sarili na walang hiya. Bumalik sa malamig na kawalang interes ang ekspresyon ni Camilla matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Binigyan niya ito ng malamig na titig bago tuluyang ngumiti at sinabing, "You've got guts. Ang lakas talaga ng loob mo. Maaari mo pa rin akong kutsain kahit na mabigo ng husto. Lumagpas ka talaga sa inaasahan ko." Si Camilla ay hindi na kumikilos bilang isang seductress. Sa halip, naging sobrang malamig ang kanyang kilos. Katulad ng Queen Bee, na unang nakita ni Harvey sa Platinum Casino. Hindi nakapagtataka na ang isang tulad ni Dan ay paulit-ulit na dumaranas ng mga pag-uurong pagdating sa iyo at magdadala ng malaking pagkalugi sa bawat pagkakataon, sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming mapagkukunan sa kanyang utos. Ang masasabi ko lang ay pagdating sa iyong pagkatao at sa iyong kakayahan, ikaw ay tunay na cream of the crop sa mga nakababatang henerasyon. Pero may katuturan iyon. Ang mga kabataang tulad mo ay kailangang maging mas matalino, at mas may kakayahan. Kung hindi, paano mo ako paliligayahin habang naiinip ako? Nagbuga ulit ng usok si Camilla sa mukha ni Harvey. Ang inaasahan ko lang ay hindi muna ako bibiguin muli. Ngumiti si Harvey at sinabing, "Don't worry. Hindi kita bibiguin. Sa halip, sisiguraduhin kong lubusan kang masisiyahan. Nag-aalala lang ako na hindi ka makakasabay dahil tumatanda ka na at madaling mapagod. Maaari mong ipakita ang iyong tunay na mukha kung nawala mo ang lahat ng iyong collagen dahil sa galit. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na hahangaan ko ang iyong tunay na hitsura." Naging madilim ang ekspresyon ni Camilla nang pamitik siya. "Kumilos ka. At paano kung ayaw ko?" Nagtatakang tanong ni Harvey. "Kung hindi ka kikilos, bakit nandito ka pa? Don't tell me na iisip mo akong hampasin." Naiinis na ngumiti si Camilla. "Go on, hit me if you dare."
Gusto kong makita kung may lakas ka ng loob na saktan ako sa sikat ng araw. Itinuro ni Camilla ang isang malapit na security camera, na parabang na-corner niya si Harvey. Hamalakhak si Harvey. Mayroon kang mali sa lahat ng panahon, ma'am. Wala akong interes na agawin ang trono ng Grand City. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako natatakot na gumawa ng mga bagay na maaaring pag-isipan ng iba bago gawin. Halimbawa, dahil hiniling mo sa akin na hampasin ka, paano ko tatanggihan ang ganoong kahilingan? Malamig na ngumiti si Harvey habang nagsasalita at saka sinampal ang mukha ni Camilla. Sampal. Malutong ang tunog ng sampal nang magsimulang lumitaw ang pulang bakas ng kamay sa mukha ni Camilla. Ang perpektong make-up niya ay nasira na. Pagkatapos, tinapik ni Harvey ang mukha ni Camilla gamit ang kanyang kanang kamay at sinabing, "Anong magagawa mo sa akin ngayong sinaktan na talaga kita? Gamitin ang footage para patunayan na sinaktan kita at nasira ang reputasyon ko. Sabi ko sa'yo, hindi ito mahalaga sa akin. Iyon ay dahil hindi ko ginustong maging pinuno ng lungsod na ito. May kasabihan sa bansa H. Siya na walang gusto ay walang takot. Naiintindihan mo naman diba?" Bahagyang ngumiti si Harvey bago tumalikod at umalis. "Bastos ka, bastos!" Nagmura si Camilla habang hawak ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay, at nanlilisik sa likod ni Harvey. Kung nakakamatay lang ang tingin, hindi na mabilang na beses na namatay si Harvey. Maya-maya, huminga ng malalim si Camilla at malamig na ngumiti. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe. Matapos iparamdam ni Camilla kay Harvey ang pagkasuklam sa buong araw, ang isang malinis na sampal sa kanyang mukha ay higit pa sa sapat upang iangat ang kalooban ni Harvey. Higit sa lahat, alam ni Harvey na hindi maglalakas loob na sabihin ni Camilla ang tungkol sa sampal pagkatapos niyang gawin ito. Bagamat magagamit niya ito laban sa kanya, dahil hindi siya kailanman interesadong maging pinuno ng Grand City, ang lahat ng kanyang mga galaw ay magiging walang kabuluhan. Ang kanyang pag-aalinlangan at pagkaantala ay gagawin lamang itong hindi produktibo. Sa oras na nawala ang pamamaga sa kanyang mukha, ano ang silbi kung lumabas ang salita? Sino ang makapagpapatunay na ang sampal ay hindi bahagi ng paglalandi, at siya nga ang tumama sa kanya? Not to mention na kung lumabas nga ang salita, baka may pakinabang ito para sa kanya. Magpapadala ito ng malinaw na mensahe sa Belladonna Cult. Ano man ang iniisip ni Wenzel sa oras na iyon, kapag naisip niya ang pangyayari, mauunawaan niya na nahulog talaga si Harvey sa pagkana ni Camilla. Matapos ayusin ang usapin, ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay, at pumara ng taxi. Sa kabila ng pagiging abalang lugar, kailangang maghintay si Harvey ng 5 minuto bago siya tuluyang sumakay ng taxi. Binuksan lang siya ng driver ng taxi matapos siyang banggitan ng 3 beses sa karaniwang pamasahe. Pagpasok sa loob, sinulyapan ni Harvey ang driver. Mukha siyang nasa mga 30s o 40s, ang kakulitan at kawalang interes ay nakasulat sa buong mukha niya. Ang paraan ng pagtingin niya kay Harvey ay parang pagtingin sa susunod niyang tiket sa pagkain. Nahuhulaan na ni Harvey na ibababa na lang siya nito sa isang lugar na hindi siya makakakuha ng taxi mamaya at muling magtataas ng presyo. Gayunpaman, walang balak na magbayad pa rin si Harvey, kaya hindi niya ito pinansin. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magpadala ng mga mensahe sa Messenger. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Harvey ang lahat kay Wenzel sa isang buod. Napakabilis, lumitaw ang tagapagpahiwatig ng pagtatype sa screen. Halatang alam ni Wenzel kung bakit sinasabi ni Harvey sa kanya ang nangyari. Pagkalipas ng ilang sandali na pagtatype, walang dumating. Sa halip, maraming voice message ang dumating. Inilapit ni Harvey ang telepono sa tenga niya at nakinig ng mabuti. "Alam ko ang gusto mong sabihin, Mr. Harvey. Ang dahilan kung bakit mo sinabi sa akin ang lahat ay para malaman kung hindi mo sinasadyang mangyari ito. Niloko ka ng Queen Bee. To be honest with you, nilalaro niya rin ako na parang violin noong bata pa ako. Alam ko talaga kung ano ang kaya niya. Halimbawa, ang aming pagkikita ngayon ay hindi lamang nagkataon. Dapat may mga taong loyal sa kanya sa grupo ko. Iyon ang dahilan kung bakit madali niyang naalis ito. Pupunta ako sa ilalim nito at babalikan kita.
At saka, nakita kong sinampal mo siya mula sa overpass. Ang pinagsisisihan ko lang ay isang sampal lang ang binigay mo sa kanya. Dapat sampalin mo pa siya ng ilang beses. Isang beses lang masyadong magaan na parusa. Malinaw din ang pagtawa ni Wenzel pagkatapos sabihin iyon. By the way, sa tingin mo ba dapat kong sabihin kay Veda ang tungkol dito? Naningkit ang mga mata ni Harvey, at sumagot lang siya ng isang mensahe. Mr. Mayor, it's one thing if you're someone else, but why are you acting like there's something between me and your daughter? Not to mention our positions will not change just because of her, right? Kabanata 7235. Totoo, muntik na tayong mailigaw ni Camilla. Huwag na nating alalahanin ito. Malapit nang mahuhulog ang Grand City sa kaguluhan. Handa ka man na maging kinatawan o hindi, dapat mong simulan ang paghahanda. At pagkatapos ng voice message na iyon, wala nang pinadala pa si Wenzel kay Harvey. Umiling din si Harvey at itinago ang kanyang telepono, napapikit at nagpapahinga habang iniisip ang mga nangyari kamakailan. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging abala pagkarating sa Grand City. Marami na siyang nagawa, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong pagnilayan iyon. Iyon ang dahilan kung bakit kahit siya ay hindi sigurado kung gaano siya kalalim na nasangkot sa mga gawain ng Grand City. Ilang minuto matapos ipikit ni Harvey ang kanyang mga mata, naramdaman niyang biglang bumilis ang kanyang sasakyan. Biglang nagmulat ng mata si Harvey at tumingin sa labas. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Alam kong dadalhin mo ako, ngunit hindi mo na kailangang dalhin ako hanggang sa dulo ng hangganan ng lungsod, di ba? Sa labas ng Grand City ay isang karagatan. Kung ituturo mo ang iyong manibela sa maling direksyon, pareho tayong mapapatay nito." Mabilis ang takbo ng sasakyan sa isang sira-sirang kalsada. Pabilis na rin ng pabilis ang pagmamaneho niya ng sasakyan. "Ihinto mo ang sasakyan, naririnig mo ba ako?" sabi ni Harvey habang inabot ang kamay, at malakas na diniin ang balikat ng driver. Pipilitin niya sana siyang epreno. Bigla-biglang sumilay ng kakaibang ngiti ang nukulat na driver at sinabing, "Mr. Harvey, the Madam sends her regards." Sinabi niya na ipapadala niya sa impyerno ang lahat ng sumasample sa kanya. Tandaan, sa susunod mong buhay, huwag ka nang makialam sa mga taong hindi mo kayang makipaglokohan. Biglang inapakan ng driver ang preno, at agad na bumaril ang sasakyan. Diretso niyang pinaandar ang sasakyan sa karagatan sa labas ng Grand City. "Gaano ba kayo ka-overconfident na makukuha?" Napabuntong hininga si Harvey at sabay sipa ng kanang paa, agad niyang sinipa ang pinto ng sasakyan na nakalock at sarado. Pagkatapos, tumalon siya ng maayos sa kotse at bumagsak sa lupa. Samantala, nawalan ng kontrol ang taxi at dumiretso sa madilim na tubig ng karagatan. Sa sandaling tumama ito sa tubig, naglaho ito ng hindi man lang gumawa ng tunog o tilamsik. Maging si Harvey ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod nang makita iyon. Talagang nakakatakot at misteryoso ang Grand City. Nang iniisip ni Harvey kung gaano ito ang pakana ni Camilla, narinig niya ang dagandong ng mga makina na nagmumula sa malayo. Ang isang pickup truck na nilagyan na parang armored vehicle, na may mga sanga at damo na nakakamouflage dito, ay dahan-daang lumitaw mula sa malayo. Medyo kakaunti ang mga tao sa bubong nito na may mga crossbow sa kanilang mga kamay. Sa sandaling makita nila si Harvey, hindi sila nagdalawang isip na itaas ang mga crossbow sa kanilang mga kamay at pinaputukan si Harvey. Boom! 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 Sa sandaling ang mga bolts ay tumama sa lupa, sila ay agad na sumabog sa isang pagsabog ng apoy at liwanag. Sapat na ang malakas na shockwave para pumikit si Harvey. Boom! Ang mga kulog ay itinali sa mga bolts. Ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong mga armas, ngunit espesyal na mga armas na idinisenyo upang patayin ang true warriors. Ang tanging masasabi niya ay ang mga ito ay upang patayin siya. Sa sandaling ito, hindi nagpapigil si Harvey at basta-basta na lang pumulot ng ilang bato sa lupa at itinapon ito patungo sa pickup truck. Thud! 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 Nang inig at nahulog mula sa bubong ng truck ang tatlong men in black na humihila ng trigger ng kanilang mga crossbows. Sapat na para mag-alinlangan ang truck at mabagal na umaandar.
Malinaw nang magpakita ang mga lalaki, isa lang ang nasa isip nila. Na-corner sila ni Harvey. Ngunit sa kanilang sorpresa, hindi lamang sila walang nagawa kay Harvey, ngunit nawalan din sila ng 3 lalaki sa unang pakikipagpalitan. Sa pagkaunawang iyon, ang lahat ng tao sa truck ay yumuko at ginamit ang metal na rehas ng truck bilang takip. Itinaas nila ang kanilang mga crossbows at patuloy na nagpapaputok. Punong-puno ng sipol ang hangin. Sa pagkakataong ito, hindi lahat ng bolts ay may thunderblast na nakatali sa kanila. Ilang bolts lamang ang may dalang mga nakakatakot na sandata sa kanila. Ito ay hindi eksaktong magandang balita, dahil ginawa lamang nitong mas mahirap hulaan ang kanilang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, walang duda na mayroon lamang silang ilang thunderblast, ngunit mayroon pa rin silang maraming mga arrow. Kung naubos nila ang lahat ng thunderblast ng sabay-sabay, hindi na kailangang mag-alala si Harvey tungkol sa mga regular na arrow. Pero mas naging maingat si Harvey sa ginawa nila. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya si Harvey na huwag patag-alin ang laban. Gusto niyang hampasin ng malakas at mabilis. Pinadyak niya ang kanyang paa sa lupa at ang kanyang figure ay bumaril pasulong na parang hangin. Paglipad niya sa ibabaw ng truck ay agad siyang bumato ng 2 sampal sa kanyang harapan. Sampal, sampal, 2 mamamatay tao na nahuli ng walang bantay ay pinalipad sa karagatan, at nawala ng walang tunog. Hindi na nagdalawang isip si Harvey at muling umatake. Sa pagkakataong ito, mahigit 100 mamamatay tao ang lumabas mula sa truck, bawat isa ay may hawak na rainstorm needle sa kanilang mga kamay. Agad nila itong binaril nang makita nila si Harvey. Whoosh! Napakunot lang ang noo ni Harvey nang tingnan ang tila walang pag-asa na sitwasyong ito. Sa sumunod na iglap ay ipinatong niya ang palad sa sarili. Hindi niya pinigilan ang anumang suntok, at isang malakas na shockwave ang sumabog sa hangin. Ang lahat ng mga karayom ay agad na bumaliktad ng direksyon. Kumapit ka! Lahat ng mga assassin na unang tumalon ay agad na tinusok na puno ng karayom. Dahan-dahan silang bumagsak na hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala na mamamatay sila sa sarili nilang rainstorm needle sa huli. Ang natitirang mga assassin ay napailing lahat. Hindi nila inaasahan na magagawa ni Harvey ang ganoon. Halina kayo, let's go, sabi ni Harvey habang nakahawk gesture gamit ang kanyang daliri, at nakatingin sa kanila. Atake! Ang natitirang 8 assassin ay agad na muling nagsama-sama nang hindi na nag-aksaya ng isa pang sandali. Ang kanilang mga mahabang espada sa kanilang mga kamay ay agad na nagkadikit, na bumubuo ng isang nakakatakot na pormasyon ng espada. Halatang hindi na sila mapakali na itago pa ang kanilang pagkakakilanlan. Ang naiisip lang nila ngayon ay patayin si Harvey doon at pagkatapos, kahit anong halaga. Ang paaralan ng Divine Sword. Curious na sabi ni Harvey nang makita ang ginagawa nila. Maliban sa School of Divine Sword ng Grand City, walang ibang paksyon ang magkakaroon ng akses sa naturang nakamamatay na sword formation. Ngunit nang marinig nila ang mga salita ni Harvey, nagpalitan sila ng tingin at napaatras. Pagkatapos ay isang figure ang humakbang pasulong mula sa kanilang likuran. Isang figurang nakasuot ng kulay abong roba ang humakbang pasulong. Hindi siya mukhang matanda. Para siyang nasa 30s na walang butik ang itsura. Hawak niya ang isang bote ng alak noong 1982 at dahan-dahan itong iniinom mula sa bote. Naningkit ang mata ni Harvey habang nakatingin sa lalaki. Nakatanggap si Harvey ng ilang impormasyon mula kay Veda, at kasama nila ang lalaking ito. Isa siya sa mga alas ng School of Divine, isang batang piling tao na tinatawag na Hilmat. Sinasabing nahuhumaling siya sa espada sa buong buhay niya, at mayroon siyang halos panatikong pananampalataya sa School of Divine Sword. Ngunit ang pinakamahalaga, siya ay napakalakas. Hindi inaasahan ni Harvey na ipapadala siya ng School of Divine Sword dito para lang patayin siya. Kalmadong nagsalita si Harvey habang nasa isip niya iyon. Hilmat, kilala mo ako. Sumimsam ulit ng alak si Hilmat bago nagpakita ng bakas ng pagkagulat, at saka tumanggaw na parang may sense ito sa kanya. Masyado kang ambisyoso. Kung gusto mong kontrolin ang Grand City, syempre, kailangan mong malaman ang ilang mga detalye. Hindi nakakagulat na kilala mo ako.
Bahagyang nakayuko ang mga assassin sa likod niya habang nagsasalita siya, na handang hamampas anumang oras. Hindi sila pinansin ni Harvey at curious na nagsalita, medyo interesado rin ako sa iyo, Hilmat. Kung gusto mong subukan ang aking kakayahan, maaari mo na lang akong bisitahin sa Lungmen Training Hall. I'll gladly spar with you there. Ngunit hindi ba ito ay nagiging walang kabuluhan sa pamamagitan ng sanhi ng lahat ng ito? Napabuntong hininga si Hilmat, nabasa ko ang impormasyon tungkol sa iyo, at masasabi kong mahirap kang hawakan. Pero ang problema, ako ang School of Divine Swords Guardian. Hindi katanggap-tanggap kung hindi ako kikilos kapag naitulak mo na ang School of Divine Sword hanggang dito, di ba? Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Pinadala ka nila dahil kay Juliana. Mukhang mataas ang tingin sa akin ng School of Divine Sword. Inubos ni Hilmat ang kanyang bote ng alak at bumantong hininga. Well, anong sasabihin ko? Ayon sa impormasyon na mayroon kami sa iyo, ang tanging tao na may pagkakataong ibagsak ka ay ako. Not to mention na sinabi nila sa akin na one shot ka lang sa akin. Dapat kong sakupin ang kalamangan bago mo malaman ang aking mga diskarte sa espada. Pagkatapos nito, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon. Nagkibit balikat lang si Harvey. So, nandito ka para patayin ako. Umiling si Hilmat. Personally, hindi talaga ako interesado sa buhay mo. Ang inaalala ko lang ay ang School of Divine Sword. Sa kasamaang palad, wala akong pagpipilian tungkol dito. Kung hindi kita papatayin, patuloy lang nila akong guguluhin, at hindi ko maipagpapatuloy ang aking pagsasanay sa paghihiwalay. Not to mention that those people are blood-related. Kung papatayin ko sila, hinding-hindi ako magkakaroon ng lugar para makapagsanay ng payapa. Sa madaling salita, para sa aking sariling kapakanan at sa kapakanan na makapagsanay sa kapayapaan, hindi mo ba kayang pigilan at hayaan na lang akong patayin ka? Taos-pusong nagsalita si Hilmat, na para bang handa siyang makipag-ayos para sa iba pang solusyon. Napabuntong hininga si Harvey at sinabing, malinaw kang magsalita, at makatuwiran ito hanggang sa puntong mangkonsensya ako kung hindi ako sumasang-ayon sa iyo. Ngunit pagkatapos na bigyan ito ng isa pang pag-iisip, hindi tayo magkakilala. Bakit ko naman isusuko ang buhay ko sa iyo, di ba? Kaya ikaw at ako ay kailangan pa ring lumaban. Napabuntong hininga din si Hilmat. Tama, may kailangan pa akong sabihin sa iyo. Nakilala mo si Camille ngayon, tama ba? Naningkit ang mga mata ni Harvey habang nakatingin kay Hilmat. Nilason ba niya ako? Umiling si Hilmat. Hindi lason. Walang kabuluhan ang lason para sa isang piling tulad mo. Gayunpaman, nagpatugtog siya ng ilang hypnotic na tune habang hinahatid ka niya. Sa patuloy na pag-alog, kahit nagawa ka pa sa bakal, medyo mapapagod ka. Higit pa rito, dapat ay ginugol mo rin ang ilan sa iyong lakas sa pakikitungo sa aking mga nasasakupan. Sa madaling salita, wala ka na sa iyong peak condition. Magkakaroon ka ng akses sa humigit kumulang 70 o 80% ng iyong buong kapangyarihan. Masama ang pakiramdam ko na patayin ka sa ganitong kondisyon, dahil hindi patas sa iyo. Pero gusto talaga kitang patayin. Dapat akong humingi ng tawad sa iyo, kahit na ginagawa ko ito para sa School of Divine Sword. Napangiti si Harvey. You've been explaining your plans because you're delaying. Is you waiting for your assassins to finish set up their formations para hindi ako makatakas? Bakit ka natatakot na makatakas ako? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka talaga nakatanggap ng anumang mga utos mula sa paaralan at kumilos sa iyong sariling kagustuhan. O baka naman ibang tao ang nag-uutos. Kailangan ko pa bang maghula para malaman kung sino ang taong ito? Parker ba ang apelyido niya? Sino ang makakapag-isip na ang makapangyarihang iyon? Ang Bearer of Sword mula sa School of Divine Sword ay magiging miyembro ng Inner Circle ni Dan. Napaka-komplikado ng mga bagay sa Grand City. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, pinikit ni Hilmat ang kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, malamig siyang napabulalas, masyado kang maraming sinasabi. Pagkatapos, hinawakan ni Hilmat ang hilt ng kanyang espada gamit ang isang kamay. Gayunpaman, hindi lang iyon ang kanyang combat stance, isa rin itong senyales.
Ang 9 na assassin na nakapaligid kay Harvey ay sabay-sabay na tumalon pasulong habang ang mga talam ng liwanag ay nagsama-sama sa isang mahusay na pormasyon. Ang pormasyon ay nakakatakot na bumaba mula sa itaas. Atake, walang sinayang na salita, itinutok nila ang kanilang espada kay Harvey. Sa isang iglap lang, ang kapaligiran ay napuno ng layuning pumatay. Kinusot-kusot ni Harvey ang kanyang mga mata at umatras ng isang hakbang, umaatras hanggang sa talampas ng dagat. Ginamit niya ang karagatan sa likod niya upang bawasan ang presyon ng kalahati, at nagdulot din ng pagbukas sa perpektong pormasyon. Kasabay ng pag-atras ni Harvey, sumunod ang 9 na mamamatay tao, at ang kanilang mahahabang espada ay bumagsak na parang bulalakaw. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at inabot sa ere ang kanyang kanang kamay. Isang sanga ng puno ang lumipad sa kanyang kamay. Para sa isang piling tao sa kanyang antas, kahit isang sanga ng puno ay maaaring maging isang nakamamatay na sandata. Samantala, tiningnan ni Hilmat ang nangyayari at tumawa. Ito ang 9 Slaughter Formation na personal kong itinuro sa kanila. Iyan ay ipinanganak mula sa aking pagkaunawa sa daan ng espada. Kung masisira mo ang pormasyon na ito, may karapatan kang labanan ako ng harapan. Kalmadong sinabi ni Harvey, hindi mo ba naiisip na masyado kang kumpiyansa, Hilmat? Sa sandaling matapos niyang sabihin iyon, 9 na talam na naman ang bumagsak. Sinipa ni Harvey ang lupa gamit ang kanyang paa, at ang kanyang figure ay agad na tumakbo pasulong. Nang siya ay mahuhulog sa karagatan sa ibaba, ang kanyang figure ay umikot sa himpapawid bago bumaril pabalik mula sa ibang anggulo. Whoosh! Ang sanga na hawak ni Harvey ay hiniwa sa hangin na parang may hawak na espada, at diretso itong tumama sa 9 na assassin. Ang lahat ng 9 sa kanila ay kalmado na inilipat ang kanilang mga footwork ng magkasama, na tila inilalapat ang mga prinsipyo ng Formation of 9. Binago nila ang lahat ng kanilang lakas sa isa at muli itong pinakawalan kay Harvey. Nang makita ni Hilmat kung paano gumalaw si Harvey, mahinahon niyang binibigkas, ang lobo, ang baka, ang pagong, ang ibon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Binibigkas ni Hilmat ang mga lokasyon ng mga bituin sa itaas. Ang 9 na mamamatay tao ay nagbago lahat ng kanilang mga posisyon nang marinig nila ang kanyang mga binibigkas. Ang kanilang mga talam ay hindi na direktang nakatutok kay Harvey, ngunit umaatake sa iba't ibang mga anggulo. Ang mga talam ng espada ay kumikinang sa ilalim ng araw habang sila ay sumasayaw sa hangin. Ang mga pag-ataking wala sa ere ay agad na bumaling at itinutok sa dibdib ni Harvey sa sandaling siya ay susulong. Sa sandaling iyon, lahat ng mga pakinabang na sinubukang ipaglaban ni Harvey ay nawala. Kawili-wili, ginamit mo ang mga posisyon ng mga bituin sa itaas bilang mga gabay. Ginamit mo ang iyong pangunawa sa espada bilang iyong sandata, at ang 9 na ito bilang mga piraso sa isang chessboard. Habang parang wala kang kilos, nakagalaw ka na, natatawang sabi ni Harvey habang pinikit ang mga mata. Hindi ka takatakang binigyan kanila ng pangalang Hilmat, ang tagapagdala ng espada. Hindi lamang ikaw ang nagdadala ng espada, kundi ikaw din ang nagdadala ng daan ng espada. Sa kasamaang palad, hindi magiging sapat ang pormasyon na ito para pigilan ako. Huminga ng malalim si Harvey at inayos ang sarili. Sunod-sunod na tinapak ni Harvey ang lupa at agad na bumaril sa ere. Nang humigit kumulang 5 metro na siya sa himpapawid, ang kanyang figure ay nagsimulang umikot pakaliwa sa direksyon ng sanga sa kanyang kamay na naglaslas pababa. Nagkaroon ng malakas na kaluskol. Sa 9 na assassin, ang nasa gitna ay napilitang harapin ng direkta si Harvey. Gayunpaman, sa sandaling ang kanyang espada ay tumama sa sanga ni Harvey, ang kanyang espada ay naputol sa dalawa. Gamit ang pagkakataong ito, inabot ni Harvey ang kanang kamay at hinawakan ang sirang talam. Tapos dinurog niya, whoosh! Ang mga tipak ng matutulis na talam ay lumipad palabas, at 4 sa mga mamamatay tao ay agad na napaatras na may maputlang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi sila bumagsak, ngunit bawat isa sa kanila ay may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang ang dugo ay tumutulo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig.
Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey at agad na tumango. Nakikita ko, lahat kayo ay nakasuot ng silk armor, na nagbibigay sa inyo ng panlaban sa mga sandatang pangsuntok pati na rin sa init at lamig. Gayunpaman, kahit na hindi sila patay, wala na sila sa peak condition, tama ba? Hilmat, wala nang magagawa sa akin ngayon ang pormasyon mo sa espada. Oh, pagkatapos ay subukan natin muli. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Hilmat habang mahinahon niyang binibigkas, ang hilaga, timog, gitna, ang agila. Atake, ang mga assassin na lumiit na ang kanilang mga numero ay nagngangalit pa rin ang kanilang mga ngipin at pinikit ang kanilang mga mata habang patuloy ang kanilang pag-atake. May sirang dulo pa sa talam kanina. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado habang humaharap sa kanila sa labanan sa halip na umatras. Habang siya ay mukhang may hawak na dulo ng isang basag na espada, ang bawat hampas niya ay may sapat na lakas upang mapaalis ang hangin mula sa mga assassin, na naging dahilan upang sila ay mag-ubo ng dugo. Ngunit kahit noon pa man, hindi pinili ng mga taong ito na umatras at basta na lang nakadikit ang kanilang mga ngipin habang nakahawak. Ilipat ang langit at ilipat ang mga bituin. Napabulala si Hilmat nang makita niya kung gaano kalupit ang opensa ni Harvey, na binago ang kanyang mga taktika. Sa susunod na sandali, lahat ng 9 na mamamatay tao ay hindi na magkahiwalay na lumalaban. Sa halip, lahat sila ay nakatayo sa isang tuwid na linya na ang isang lalaki ay nakalagay ang kanilang mga kamay sa likod ng isa na nauna. Pagkatapos, itinaas ng nasa harapan ang kanyang espada gamit ang 2 kamay at nilaslas pababa. Sa sandaling ito na ang ganap na katotohanan sa mundo ng martial arts ay napatunayan, kung saan ang bilis ay ang pinakamahalaga, at walang mga depensa ang hindi mababasag. Bumagsak ang nakakatakot na pag-atake, naiwan si Harvey na walang pagkakataon na umiwas. Kumalabog, ngunit ang totoo ay wala siyang planong umiwas. Sa huling sandali, pinitik niya ang kanyang daliri, at ang sirang dulo ng espada ay bumaril pasulong. Nagkaroon ng malakas na kalabog sa sumunod na pagkakataon. Ang lahat ng 9 na mamamatay tao ay nagpakawala ng isang mahinang daing habang ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanilang mga bibig at ilong, at sila ay bumagsak sa lupa sa sakit. Kabanata 7240. Hindi ka panipaniwala. Ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi ka taka-taka na nagawa mong durugan ang bansang aking hinahangaan sa kabila ng iyong edad. Hindi nakakagulat na maaari mong sirain ang lahat ng island nation na 6 na mga paaralan sa isang bilis na mabilis. Hindi nakakagulat na kahit ang Skyplane Origin Martial Arts ay patuloy na nahihirapan sa iyo, hanggang sa punto na kahit isang tulad ni Sverker ay namatay sa iyong mga kamay. Gulat na sabi ni Hilmat. Hindi ka lang tunay na mandirigma, kundi ikaw ang rurok ng tunay na mandirigma. Naniniwala ang lahat na isa kang tipikal na tunay na mandirigma. Walang umasa na itatago mo ang ganitong lakas. Kung naabot mo na ang ganoong antas sa iyong edad, bakit hindi ka nagpakita ng kaunti? Sa ganoong paraan alam ng lahat kung gaano ka kalakas, at ibibigay nila ang lahat kapag nilalabanan ka. Hindi tulad ko ngayon, kahit na ginamit ko na ang lahat ng makakaya ko para pahinain ka, nahihirapan pa rin akong hawakan. Hinaplos ni Hilmat ang hawakan ng kanyang espada na may halong damdamin. Bumantong hininga si Harvey at sinabing, ayon sa sinasabi mo, kasalanan kong itago ang tunay kong kapangyarihan. Dapat ko bang hayaan ang lahat na malaman na isang hakbang na lang ang layo ko mula sa pag-akyat sa pagkakaisa sa pagitan ng kalikasan at ng tao? Ang sagot ni Hilmat ay moralistiko, syempre dapat. Kung hindi, niloloko mo lang ang iba. Upang maiwasan ang isang mapanlinlang na tulad mo na mandayin ng iba, nagpasya akong ipadala ka sa impyerno. Kapag patay ka na, saka lang titigil ka sa panlilinlang sa iba. Nang makamit ni Hilmat ang kanyang conclusion, tumango pa siya bilang pagsang-ayon sa kanyang sarili. Tumango si Harvey, ayos lang. Kung ganoon, kumilos ka. Dahan-daang idiniin ni Hilmat ang hilt sa kanyang baywang kasabay ng kanyang pagyuko, na parabang nag-iipon siya ng enerhiya. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata, itinuon ang pansin sa kinaroroonan ni Hilmat upang mahawakan niya ang kanyang fully power attack. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, biglang pinadyak ni Hilmat ang kanyang paa at bumaril pa atras na parang hangin, at diretsyong naglaho sa malapit na kagubatan.
Tiningnan ito ni Harvey, at naningkit ang kanyang mga mata, yun lang. Ito ay malinaw na habang siya ay tinatawag na sword bearer para sa kanyang pagkahumaling sa paraan ng espada, siya ay hindi tanga. Nang makita niyang madaling natalo ni Harvey ang lahat ng kanyang mga estudyante, alam ni Hilmat na hindi siya katugma kay Harvey. Kaya naman, para maiwasang mahulog sa kamay ni Harvey, nagpasya siyang tumakas na lang. Bumantong hininga si Harvey at humarap. Ang kanyang figure ay lumabas na parang kidlat. Hindi mahalaga kung si Hilmat ay talagang tumakas dahil sa takot o sadyang tumakas dahil mayroon siyang iba pang mga pakulo, kailangan siyang tapusin ni Harvey. Kung hahayaan lang ni Harvey na umalis si Hilmat, baka nasa panganib lang si Mandy. Ang sinaunang kagubatan ay malamang nakakaunting bisita ang karaniwang pumupunta. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga landas patungo sa mga bundok ay halos natatakpan ng mga halaman. Sinundan ni Harvey ang isang mahinang pirma ng enerhiya habang binilisan niya. Sa wakas ay narating niya ang isang lugar sa kalagitnaan ng bundok matapos niyang sundan ang mga landas. Pagkatapos, nakita niyang huminto na si Hilmat at nakasandal sa isang monumento na bato sa gilid ng bangin, na nagpapahinga ng nakapikit. Nang makita ito ni Harvey, pinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, gumalaw siya habang tumalon sa himpapawid. Boom, boom, boom. Halos kasabay ng paglabas ni Harvey sa himpapawid, ang mga malalakas na pagsabog ay sumabog mula sa lupa. Hindi mabilang na mga pilak na karayom na may maasol na kulay ang nakuha palabas na may tunog ng pagsipol. Kahit saan tumama ang mga karayom, napuno ng masamang amoy ang hangin. Ito ay ang rainstorm needles.